Sa malawak na hardin ng Hacienda Velarde, abala ang mga trabahador sa kani-kanilang mga gawain. Ang araw ay mataas na sa langit, at ang matinding init nito ay nagpapakintab sa pawisang katawan ng mga trabahador. Isa sa kanila si Gavin Bautista, ang bagong hardinero. Hubad-baro siyang nagbubungkal ng lupa, hindi alintana ang sikat ng araw. Matipuno ang katawan ng lalaki. Ang bawat kilos ay parang sinadya para ipakita ang kanyang lakas. Mula sa beranda, nakaupo si Senyora Luisa Velarde. Nakatingin pababa habang may hawak na baso ng alak. Kanina pa niya pinagmamasdan ng binata at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hindi niya maialis ang tingin niya rito. Ang bawat galaw ni Gavin, bawat punas nito ng pawis sa kanyang noo, ay parang mabagal sa kanyang paningin. Napahinga siya ng malalim at nilagok ang natitirang alak sa kanyang baso. Mukhang malusog nga. Bulong niya sa sarili, sabay kagat sa kanyang labi. Kung gusto niyo pong kumuha ng asawa, senyora, hindi yung tititigan niyo lang. Baka matunaw yung tao. Napatalon si Luisa sa biglang pagsulpot ni Manang Belen. Ang matagal niya ng kasambahay. May dala itong tray ng merienda. At ngayon, nakatayo sa tabi niya. Nakangisi, na parang may alam na sikreto. Tumaas ang kanyang kilay at agad siyang sumagot. Excuse me? Hindi ko siya tinitingnan. Ngumiti si Manang Belen at nilapag ang tray sa mesa. Aba kung makatitig naman kasi kayo, parang gusto niyong gawing ulam. Napapikit si Luisa bago muling lumagok ng alak. Wala akong balak mag-asawa, Manang, pero huminto siya at muling sinulyapan si Gavin. Nakita niyang hinaplos nito ang pawisang batok at parang slow motion sa paningin niya ang paggalaw ng braso nito. Baka pwede siyang gamitin. Ano po sabi niyo, senyora? Tanong ni Manang Belen pero hindi na siya sumagot. Tumayo si Luisa at nagsimulang maglakad pababa ng hagdan, papunta kay Gavin. Pero sa sobrang pagka-focus niya sa binata, hindi niya napansin ang nakalatag na ho sa daraanan. Nadulas siya at nawala ng balanse. Isang mabilis na braso ang sumalo sa kanya bago siya tuluyang bumagsak. Ma'am, ayos lang po kayo? Napadilat siya at bumungad sa kanya ang mukha ni Gavin. Malapit. Masyadong malapit. Nakakunot ang noo nito habang mahigpit na hawak ang kanyang bewang. Ramdam niya ang init ng katawan nito, pati ang matigas nitong dibdib na halos nakadikit na sa kanya. Saglit siyang natulala, bago agad na umubo at tinulak ang sarili palayo. Ano ba? Bitiwan mo ako? Pero hindi siya agad binitiwan ni Gavin. Sigurado po kayo, ma'am. Baka matumba na naman kayo eh. May bahid ng ngisi sa labi nito. Napalunok si Luisa at mabilis na inayos ang sarili. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mataray niyang sagot. Tumangulang si Gavin, pero nanatili ang ngiti nito. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko lang po kayang pabayaan kayo mahulog. Napasinghap si Luisa. Mabilis na tumalikod. Naglakad siya pabalik sa bahay, pero naramdaman niyang sinusundan siya ng tingin ni Gavin. Sa loob ng mansyon, muli siyang uminom ng alak habang nakaupo sa kanyang upuan. Hindi niya maintindihan ang inis na nararamdaman niya. Dahil ba sa pagkapahiya? O dahil hindi siya makapaniwala na sa isang simpleng hardinero siya natutulala? Napabuntong hininga siya at tumingin kay Manang Belen. Natahimik lang na nakamasid sa kanya. Halatang may hinihintay na revelasyon. Alam ko may gusto kang sabihin, Manang. Sabihin mo na. Nakangising tumango si Manang Belen. Kung ako po ang tatanungin, senyora, mukhang hindi lang kayo interesado sa hardinerong yan para sa trabaho. Napairap si Luisa. Tigilan mo nga ako. Ano pong plano niyo talaga? Tanong ni Manang Belen, halatang hindi bibitawan ng usapan. Sandaling natahimik si Luisa bago siyang umiti ng bahagya. Gusto kong magkaanak pero ayoko mag-asawa. Nagtaas ng kilay si Manang Belen.
Ano po ibig niyong sabihin, senyora? Huminga ng malalim si Luisa. Bago tumingin muli sa bintana, kung saan kitang-kita niya pa rin si Gavin, na abala na muli sa pagtatrabaho. Simple lang, kailangan ko ng isang lalaking sapatang tikas at lakas para bigyan ako ng malusog na anak, pero walang karapatan sa bata. Isang lalaking hindi maghahabol. Isang lalaking... Isang lalaking tulad ni Gavin. Nanlaki ang mga mata ni Manang Belen. Senyora, sigurado ho ba kayo? Hindi basta-basta yung pinaplano nyo. Ngumiti si Luisa, ngunit sa kanyang matay may determinasyon. Alam kong hindi, pero wala akong pakialam. Nakapagdesisyon na ako. Siya ang gusto ko. Paano niyo naman po ipapaliwanag kay Gavin yan? Tanong ni Manang Belen, na ngayon ay mukhang nag-aalangan sa plano ng amo. Nagtaas ng kilay si Luisa. Simple lang. Bibigyan ko siya ng alok na hindi niya matatanggihan. Sa labas, wala pang kamalay-malay si Gavin na sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang simpleng trabaho bilang isang hardinero magiging isang delikadong laro. Isang laro kung saan siya at si Luisa parehong mahuhulog sa paraang hindi nila inaasahan. Sa likod ng Hacienda Velarde, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nagtipon-tipon ng ilang trabahador habang nagpapahinga mula sa maghapong trabaho. May ilan pang naghahapunan ng kanin na tuyo, samantalang ang iba'y nagkukwentuhan. Nasa gitna ng grupo si Gavin, walang suot na pang itaas, nakasandal sa isang sako ng pataba. Basang-basa siya ng pawis mula sa buong araw na pagbubungkal ng lupa. Pero halatang hindi pa rin siya napapagod, kakatawa, kasama ang mga kasamahan niya. Nakikita mo yun, pare? Tukso ni Rodel, isa sa mga kapwa niya trabahador. Sabay siko kay Gavin. Kanina ka pa tinitingnan ni Senyora Luisa mula sa beranda. Parang gusto kong kainin ng buo. Nagkatawa na ng grupo. Pero si Gavin, ngumisilang habang binubuksan ang kanyang bote ng malamig na tubig. Huwag ka magbiro ng ganyan. Baka sipain tayo dito. Sagot niya bago uminom. Sumingit si Tonyo, ang matandang trabahador na veterano na sa hasyenda. Bakit naman hindi? Aba, kung ako ganyan kagwapo't batak pa, baka ako na mismong magpresenta kay Senyora. Ang laki-laki ng bahay, ang yaman-yaman, tapos ang amo pa ay nako, napakaganda. Muling nagkagulo sa tawanan ng grupo, habang si Gavin, umiling na lang, habang natatawa na rin. Pwes, ikaw na lang magpresenta, Mang Tonyo. Ako walang balak pumatol sa amo ko. Tsaka malamang, mas gusto niya din yung mga mayayamang kagaya niya. Pero totoo nga, Gavin. Sabad naman ni Berto, ang pinakamasayahing trabahador sa grupo. Kanina pa talaga siya nakatitig sa'yo eh. Kami kahit magpapogi kami dito, hindi man lang kami na dungawan ni Senyora. Baka naman naiinis lang siya kasi natutulog kayo sa oras ng trabaho. Biro ni Gavin, dahilan para muling matawa ang iba. Ngunit biglang sumingit si Tomas na siyang pinakatahimik sa kanila at minsan lang magsalita pero may laman. O kaya naman, baka interesado talaga siya sa'yo. Natahimik saglit ang grupo. Tapos, isa-isang nagsipagtinginan kay Gavin. Natawa na lang ang binata at umiling. Tigilan niyo ako. Huwag kayong mag-imbento ng istorya. Pero bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, may isang tinig na pumukaw sa kanila. Bakit parang ang saya-saya niyo dito? Napabalikwas ang lahat at mabilis tumayo sa pagdating ng senyora. Suot nito ang kanyang silk robe at kahit simple ang bihis, halatang may otoridad sa kanyang kilos. Tumahimik ang buong grupo at tila nahintakutan ng iba, maliban kay Gavin, nakalmado lang na tumingin sa amo. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo, senyora? Tanong ni Mang Tonyo. Medyo nanginginig ang boses. Ngumiti si Luisa ng bahagya bago lumingon kay Gavin. Ikaw? Nagtaasan ng kilay ng lahat. Napatingin kay Gavin na bahagyang nagulat, pero agad ding bumawi ng kanyang normal na ekspresyon. Ako po, senyora? Tumango si Luisa.
Oo, sumunod ka sa akin. Muli na namang nagkatinginan ng mga trabahador. May halong kilig at kaba. Napakamot si Gavin sa batok bago tumayo. Ano kayang gusto ni Senyora sa'yo? Bulong ni Rodel. Baka gusto kang ipaligo sa fountain niya. Hirit naman ni Berto. Muntik nang matawa si Gavin pero pinigilan niya ang sarili. Ano nga bang gusto ng amo niya? Ayaw niyang mag-assume. Pero hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang kislap sa mga mata ni Luisa. Habang naglalakad sila palayo, hindi niya alam na nagsisimula na ang isang laro na mas komplikado pa sa inaakala niya. Tahimik na sumunod si Gavin kay Senyora Luisa habang naglalakad sila patungo sa isang pribadong bahagi ng hardin. Isang gazebo na malayo sa mga mata ng ibang trabahador. Hindi maiwasan ng binata na mapansin ang mabangong amoy ng kanyang amo. Isang kakaibang samyo na parang hinahatak siya palapit. Pagdating ng gazebo, humarap si Luisa sa kanya. Sa ilalim ng ilaw, mas lalo pang lumutang kagandahan ng babae. Ngunit higit sa lahat, ang ekspresyon nito, seryoso, may kapangyarihan. Pero may kung anong tila naglalarong kagustuhan sa mga mata nito. Nagtikom ng labis si Gavin bago nagsalita. Ano po bang kailangan niyo sa akin, senyora? Hindi agad sumagot si Luisa. Sa halip dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Tinatansya ang kanyang reaksyon. Hindi naman siya umatras. Pero dama niya ang kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Diretsuhin na kita, Gavin. Sabi ni Luisa sa malamig na boses. Gusto ko magkaanak. Napakibit balikat si Gavin. Di mag-asawa po kayo, senyora. Napangisi si Luisa pero halata ang inis sa kanyang mga mata. Ayoko ng asawa. Gusto ko lang ng anak. Napatigil si Gavin. Iniisip niyang baka nagbibiro lang ito. Pero seryoso ang mukha ng babae. Tumikim siya at tumingin ng diretso kay Luisa. Gusto niyo ng anak pero ayaw niyo ng asawa? At ikaw ang napili kong ama. Tumatangong sagot pa nito. Natigilan si Gavin sa narinig. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Iniisip kung nalason ba siya ng hangin o lasing lang ang kanyang amo. Pero nang makita niyang diretso ito nakatingin sa kanya, napagtanto niyang totoo ang lahat. Teka, seryoso po ba kayo? Ako? Nagtiklop ng braso si Luisa. Oo, bakit? May reklamo ka? Napanganga si Gavin saglit dahil hindi niya alam ang sasabihin. Siya? Bibigyan ng anak si Senyora Luisa? Akala niya nung una biro lang ang tukso ng mga kasamahan niya. Pero ito na nga mismo ang amo niya. Diretsahan siyang inaalok. Huminga ng malalim si Gavin bago tumingin kay Luisa. Senyora, pasensya na pero bakit ako? Ang dami na may ibang lalaking mayaman. May lahi na asyendero. Ayoko ng mayamang lalaking mahilig maghabol ng mana. Ang gusto ko isang lalaking malakas, malusog, may lahing masipag. At ikaw ang pinaka-qualified. Nagtaas ng kilay si Gavin. So para akong pinipili niyong breeder? Pwede mong tawagin ganon? Napatulala si Gavin sa sagot ng amo. Hindi niya alam kung matatawa siya o may insulto. Senyora, seryoso ba talaga kayo dito? Tumango si Luisa. Yes. Napakamot si Gavin sa batok. At paano kung tumanggi ako? Bahagyang lumapit si Luisa. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Ramdam ni Gavin ang init ng hininga ng babae sa kanyang balat. At ang matalim nitong titig na parang hinuhubaran siya ng tingin. May 1,000,000 piso sa bawat buwan na makakasama kita. Sagot ni Luisa na bahagyang nakangisi. Walang obligasyon pagkatapos. Bibigyan kita ng pera, bahay, kahit anong gusto mo kapalit ng anak. Saglit na natahimik si Gavin. 1,000,000 kada buwan? Napakalaking halaga nun. Sa buong buhay niya, hindi niya inisip na hikita siya ng ganun kalaki. Pero may isang problema. Kahit anong gusto ko? Pag-uulit niya sa tanong, unti-unting lumalalim ang ngiti.
Tumango naman si Luisa. Basta ibigay mo ang gusto ko. Paano kung may iba akong gusto bukod sa pera? Ano naman yon? Hindi na sumagot si Gavin. Sa halip, dahan-dahan niyang tinapik ang baba ng senyora gamit ang dulo ng kanyang daliri bago siya tumalikod at naglakad papalayo. Gabi na, senyora. Pag-isipan niyo muna kung kaya niyo ba talaga ang papasukin yung laro. At bago pa siya tuluyang mawala sa paningin ni Luisa, muli siyang lumingon at ngumiti. Dahil sigurado ako, hindi lang basta anak ang mahuhulog dito. Nagpanting ang tenga ni Luisa sa sagot ng binata, pero imbes na magalit, nakaramdam siya ng excitement. Mukhang magiging mas interesante ito kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng pag-uusap nila sa gazebo, hindi mapakali si Luisa. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, isang trabahador lang ang hindi agad-agad yumuko sa kanya at sa kanyang kagustuhan. Sanay siyang nasusunod. Pero si Gavin, ang isang binatang inakala niyang basta't kukunin na lang ang lahat para sa isang transaksyon, tila isang palaisipan na hindi niya agad masagot. Sa loob ng kanyang silid, hawak niya ang isang baso ng alak habang nakatanaw sa bintana. Mula roon tanaw niya ang mga trabahador na nagbabalik na sa kanilang mga barracks. At kabilang doon si Gavin. Napansin niyang may isang babae sa tabi nito, si Marites. Isa sa mga tagapagsaing sa kusina. Naghahalakhakan ng dalawa at mukhang may kung anong biruan sa pagitan ng mga ito. Napakuyom ang kamao ni Luisa. Ba't parang naiinis ako? Hindi niya gusto ang ideyang may ibang babaeng lumalapit kay Gavin. Wala siyang karapatang magdamdam. Hindi niya pag-aari ang lalaki. Pero alam niyang hindi siya titigil hanggat di niya ito napapasunod. Kung laro ang gusto mo, Gavin, ibibigay ko sa'yo. Kinabukasan, maagang dumating si Gavin sa garden. Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw. Abala na siya sa pagtatanggal ng mga damo sa paligid ng bagong tanim na halaman. Wala siyang idea kung anong plano ni Luisa. Pero hindi niya rin maitatanggi na may excitement siyang nararamdaman. Hanggang sa isang anino ang lumapit sa kanya. Ang sipag mo naman. Agad siyang napatingala. Nasa harapan niya si Luisa. Suot ang isang eleganteng puting dress na bumagay sa kanyang kulay ng balat. Pero higit sa lahat, may kakaibang ngiti itong dala na para bang may binabalak. Trabaho ko po ito, senyora. Sagot ni Gavin at bumalik na sa ginagawa. Ngumiti si Luisa sa kadahan-dahang lumapit. Alam mo, nag-isip ako kagabi tungkol sa alok ko sa'yo. At? Ipinapasok na kita sa loob ng mansyon. Ha? Kunot noong tanong ng lalaki. Simula ngayon hindi ka na basta hardinero. Gagawin kitang personal assistant ko. Dapat lagi kang nasa tabi ko. Ano man ang gusto ko ipagawa sa'yo. Nanatiling tahimik si Gavin. Tinatansya kung anong laro ang ginagawa ng kanyang amo. At saka ngumiti si Luisa. Isang matamis ngunit mapanuksong ngiti. At syempre, may bonus kang 1 million para sa pagsisimula mo. Nagkibit balikat si Gavin. Kala ko ba gusto niyo lang ako para sa anak? Naglakad palapit si Luisa hanggang halos magkadikit na ang kanilang katawan. Gusto kong siguraduhin na ikaw ang tamang lalaking pipiliin ko. Napatingin si Gavin sa babae. Kitang-kita ang hamon sa kanyang mga mata. Alam niyang nilalaro siya ng amo niya. Sinusubukang sukatin ang kanyang pasensya. Ngumisi ang binata. Kung ganun, senyora, edi simulan na natin. Simula nang ilipat si Gavin sa loob ng mansyon bilang personal assistant, tila nagbago ang ihip ng hangin sa Hacienda Velarde. Ang dating tahimik na lugar, naging sentro ng bulungan at usapan. Ang mga trabahador, hindi makapaniwala. Ang mga kasambahay nagtataka. At mismong si Gavin, kahit patanggap niya na ang alok ni Senyora Luisa, tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ito magiging madali. Ano po ang ipag-uutos sa akin ngayong umaga, senyora? Tanong ni Gavin, nakatayo sa gilid ng hapagkainan,
Kung saan kasalukuyang kumakain ng almusal si Luisa. Naka-cross-leg si Luisa habang dahan-dahang iniinom ang kanyang kape. Mula sa suot niyang silk robe na bahagyang bumababa sa balikat, hanggang sa paraan ng kanyang pagkilos, alam ni Gavin na may tinatangka itong gawin. Sinusubukan ng kanyang pasensya. Wala naman akong ipag-uutos. Sagot ni Luisa, tinabi ang tasa ng kape. Gusto ko lang na nandyan ka habang kumakain ako. Napataas ang isang kilay ni Gavin. Ibig sabihin tatayo lang ako dito? Oo. Ayaw mo ba? Napangisi si Gavin. Kasi parang pinapahirapan mo lang ako, senyora. Hindi ba't parte yan ang trabaho mo? Sagot muli ni Luisa bago sumimsim ng kape. Napailing si Gavin. Hindi siya sanay na wala siyang ginagawa. Lalo na't laking hirap siya. Ang pagtayo lang sa isang tabi para panoorin ng isang mayaman habang kumakain ay para bang insulto sa pagiging masipag niyang tao. Ngunit alam niyang ito'y bahagi ng laro. Kaya imbes na magreklamo, ngumisi siya at lumapit ng bahagya. Kailangan ko ba kayong subuan, senyora? Aniya, na may bahagyang pang-aasar sa tono. Napahinto si Luisa sa kanyang ginagawa. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Gavin. Ngumiti siya ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya patatalo. Kaya mo ba? Sagot niya at may panghahamon sa kanyang boses. Kinuha ni Gavin ang isang piraso ng croissant mula sa plato at dahan-dahang inilapit sa bibig ni Luisa. Hindi siya umatras. Hindi rin siya nag-alinlangan. Kung ito ang larong gusto ng amo niya, makikisabay siya. Pero sa halip na kagatin nito, tinitigan lang ni Luisa ang binata. Hinahayaan ng tensyon na bumalot sa pagitan nila. Ilang segundo silang nagkatitigan, walang kumikilos. Hanggang sa biglang umiti si Luisa at marahang itinulak palayo ang kamay ni Gavin. Huwag kang masyadong excited. Marami pa tayong oras. Aniya, bago siya tumayo mula sa upuan. At bago pa makasagot si Gavin, dahan-dahan siyang lumakad palayo. Iniwan itong nakangisi at napapailing. Mukhang hindi lang siyang mahihirapan sa labanang ito. Maaliwalas ang umaga sa Hacienda Velarde. Ngunit para kay Senyora Luisa, may kung anong kakaibang init ang nararamdaman niya at hindi ito dahil sa sikat ng araw. Mula nang simulan ng laro nilang dalawa, inaasahan niyang si Gavin ang mahihirapan sa tukso. Pero sa nakalipas na araw, parang siya pa ang nadadala sa mga banat nito. Ang dating pasaway na hardinero, tila mas sanay pang manggulo ng puso kesa sa lupa. Nasa loob ng kusina si Luisa. Inis na nakatayo sa harap ng lamesa. Plano niyang magluto ng breakfast, ngunit hindi niya maipaliwanag kung anong nangyayari. Hindi niya matagpuan ang tamang ingredients. Ano ba to? Nasaan na yung... Hanap mo ba to? Napapitlag siya. Nang may malamig na kamay ang biglang lumapat sa kanyang likuran. Paglingon niya, si Gavin pala. Hawak ang isang tray ng itlog. Pero, ang ikinagulat niya ay ang posisyon nila. Sobrang lapit, halos nakayakap na ito mula sa likuran niya. Gavin, anong ginagawa mo dito? Usal niya at pilit na hindi nagpapanik. Di tinutulungan ka maghanap. Sagot ni Gavin at bahagyang sumandal pa sa counter. Sabi ng mga kasambahay, di ka raw marunong magluto. Totoo ba yon? Napasinghap si Luisa sabay irap. Excuse me? Marunong kaya ako? Talaga? Tumaas ang isang kilay ni Gavin. So bakit mo hinahalukay ang buong kusina na parang nawalan ka ng kaluluwa? Hindi agad nakasagot si Luisa. Hindi naman siya totally hindi marunong magluto. Pero hindi rin siya ganun kagaling. Napansin yata ni Gavin ang kanyang pag-aalinlangan kaya ngumisi ito at biglang binaba ang tray ng itlog. Aba, kung ganyan, hayaan mo ako ipakita ang tamang paraan. Ha? Pero bago pa siya makatanggi, biglang tumayo si Gavin sa likod niya at hinawakan ang kanyang kamay. Sa sobrang lapit nila, ramdam niya ang init ng katawan nito. Teka lang, hindi ko kailangan ng... Shh, senyora. Hayaan mo akong dahil ako ang bahala. At bago pa siya makipagtalo, naramdaman niya na lang na ginagabayan ni Gavin ang kanyang kamay papunta sa isang itlog.
Ganito ka dapat magbitak ng itlog para hindi sabog. Dahan-dahan itong ginabayan ng kamay niya sa pagbasag ng itlog sa mangkok. At imbis na ang luto ang kanyang pagtuunan ng pansin, hindi niya maiwasang mapansin ang dahan-dahang paggapang ng mainit itong hininga sa kanyang leeg. Pakiramdam niya, nasa ibang dimension siya. Luisa, ano ba tong pinasok mo? Bulong niya sa sarili. Pilit niyang kinalma ang sarili at umatras. Okay, kaya ko na yan. Ngumiti si Gavin. Pero sa tingin niya alam nito kung paano siya winasak sa loob-loob niya. As you wish, senyora. Pero tandaan mo, kung gusto mo ng almusal na may kasamang lambing, nandito lang ako. Hindi mapakali si Luisa. Napatingin siya sa labas ng bintana. Pilit pinakakalma ang sarili. Mukhang may mas matinding laban pa siyang kailangang paghandaan. Makalipas ang ilang linggo, hindi na normal ang buhay ni Senyora Luisa. Dati ang iniisip niya lang kung paano palalaguin ang Hacienda Velarde. Ngayon iba na. Ang isang trabahador lang naman ang bumabagabag sa kanya. Si Gavin. Akala niya, madali lang ang planong ito. Akitin ng lalaki. Maisakatuparan ng deal at tapusin ang lahat. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, parang siya pa ang nahulog sa sariling patibong. At ngayong gabi, hindi niya nahahayaang siya lang ang nalilito. Isang gabi, malakas ang ulan sa labas. Bumubuhos ang tubig sa malalawak na bintana ng hasyenda. Nasa loob ng library si Gavin. Nakarelax lang sa isang upuan habang nagbabasa ng libro. Nasa loob siya ng bahay ng amo niya. Oo, pero kahit anong gawin niya, hindi niya pa rin maintindihan kung ba't siya narito sa ganitong sitwasyon. Nasa ilalim siya ng bubong ni Senyora Luisa. Pero hindi lang bilang trabahador. Bilang isang lalaki na pinaglalaroan ng kanyang amo. Ang lalim na iniisip mo? Sabay biglang pagsulpot ni Luisa sa may pintuan. Hindi na nagulat si Gavin. Napansin niyang iba ang suot nito ngayong gabi. Isang silk robe na bahagyang nakabukas sa harapan. Kita ang makinis na balat. Ba't parang hindi siya mukhang pagod? Bakit parang may balak ito? Wala naman, senyora. Sagot niya at pilit binabaliwala ang lagkit ng tingin nito sa kanya. Mukhang hindi kayo makatulog. Lumapit si Luisa. Dahan-dahang naglakad palapit sa upuang kinauupuan ni Gavin. Kasi may gumugulo sa isip ko? Tinitigan lang siya ni Gavin. Hindi makapaniwala sa pinapakita ng babae. At ano naman yan? Napangiti si Luisa. Hindi siya umupo sa harap ni Gavin. Sa halip, umupo siya sa armrest ng upuan nito. Masyadong malapit. Masyadong delikado. Kasi... Aniya? Bahagyang itinukod ang kamay sa dibdib ni Gavin. Hanggang ngayon, di mo pa rin ako sinasagot. Napakunot ang noo ng binata. Tungkol saan? Sa alok ko. Puntisin mo ko. Saglit na natahimik ang silid. Isang linya lang, pero parang nagliyab ang buong paligid ni Gavin. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabilis sumugod ang amo niya. Akala niya siya yung manggugulo kay Luisa. Pero mukhang ibang klase ang babaeng ito. Ito ang tipo ng senyorang hindi nagpapatalo. Kala ko ba gusto niyong pampag-isipan? Tanong niya at pinipigilan ng sarili na mapaubo. Matagal ko nang napag-isipan, Gavin. Anang babae. Bumaba ang kamay nito mula sa dibdib niya patungo sa braso. Ang tanong, ikaw? Napatingin si Gavin sa kanya. Hindi siya mahina sa tukso pero si Luisa, isang tukso na hindi madaling labanan. Kahit anong gawin niya, amoy niya ang natural na bango nito. Ramdam niya ang init ng katawan nito, malapit sa kanya. At higit sa lahat, alam niyang nilalaro siya nito. Pero kung laro ang gusto nito, laro ang ibibigay niya. Biglang humawak si Gavin sa bewang ni Luisa. Isang matibay ngunit banayad na kapit. Napapitlag ang babae. Hindi inaasahan ang biglang paggalaw nito. Tinitiyak mo ba talaga yan, senyora? Bulong ni Gavin sa mababang boses.
Baka kasi hindi mo kayanin ang laro. Napangiti si Luisa pero ramdam niya ang panlalamig ng kanyang balat. Para siyang kinuryente. Nagbibiro ka ba? Matagal na akong handa. Ngumisi si Gavin Ganun ba? at sa isang iglap, hinila siya nito pababa. Isang iglap lang, napaupo siya sa kandungan ng lalaki. Ang mga kamay niya ay napadantay sa matipuno nitong balikat at doon niya napagtanto mali ang iniisip niya. Siya ang naghamon pero mukhang siya ang natalo. Gavin, shh. Bulong ng lalaki. Dahan-dahan niyang inaayos ang hibla ng buhok na nahulog sa mukha niya. Hindi ka dapat nagpapababa ng sarili, senyora. Tinitigan ni Luisa ang mukha ni Gavin. Malapitan. Lalo lang niyang napansin ang matalim nitong mga mata. Ang matangos na ilong at ang bahagyang ngiti sa labi. At doon siya bumigay. Naramdaman ni Gavin ang bahagyang panghihina ng katawan ni Luisa. At hindi niya pinatagal pa ang paghihintay. Hinapit niya ito sa kahinalikan. Isang halik na hindi nag-aalinlangan. Isang halik na puno ng tensyon, pagsubok at hindi na matatakasan pang tukso. Nabitawan ni Luisa ang mahina niyang ungol sa pagitan ng kanyang labi. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, pero bago pa siya makapag-isip ng matino, isinandal na siya ni Gavin sa upuan at sinakop ang lahat ng pag-aalinlangan. At sa gabing yon, sa kalagitnaan ng malakas na ulan at lumalakas na damdamin, tuluyan ang bumigay si Senyora Luisa sa kanyang hardinero. Nagising si Senyora Luisa sa pakiramdam ng malamig na hangin mula sa bintana ng kanyang kwarto. Ang puting kortina ay bahagyang sumasayaw dahil sa simoy ng umaga at ang araw ay banayad na pumapasok sa loob ng silid. Pero hindi ito ang unang napansin niya. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang init ng katawan ng lalaking nakahiga sa tabi niya, si Gavin. Nakapikit ito at mahimbing ang tulog, pero ang isang braso ay nakayakap sa bewang ni Luisa. Doon siya napalunok. Totoo nga ang nangyari kagabi. Sa wakas, nais sa katuparan na niya ang kanyang plano. O siya ba ang naisahan? Napatingin siya sa mukha ni Gavin. Walang kahit isang bakas ng pagsisisi rito. Sa halip, mukhang ito pa ang pinaka-relax na nakita niya. At doon niya napagtanto. Gago talaga ang lalaking to. Pinilit niyang iangat ang braso nito para makatayo, pero biglang bumuntong hininga si Gavin at hinigpitan ng yakap sa kanya. Umaga na, senyora. Bitiwan mo ako. Napapairap na sabi ni Luisa. Ngumiti si Gavin at sa wakas, iminulat niya ang mga mata. Mapungay ang tingin niya rito. Hindi dahil bagong gising siya, kundi dahil may alam siyang hindi alam ng amo niya. Ayaw mo ba sa ganitong umaga? Masarap gumising na may kayakap, di ba? Napasinghap si Luisa. Pilit na tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi kita niyaya para magyakapan. May deal tayo. So gusto mong umalis ako pagkatapos na nangyari kagabi? Tanong ni Gavin habang hinahaplos ang likod niya pababa sa kanyang balakang. Lamig kasi ng kwarto mo. Mukhang masarap manatili dito. Nakagat ni Luisa ang labi niya. Peste. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang pigilan ang reaksyon ng katawan tuwing hinahawakan siya nito. Hindi ako mahilig sa klingi. Tsaka kailangan ko nang bumangon. Biglang nagangat ng kilay si Gavin. Seryoso ka? Tumango siya. Bago pa siya tuluyang makatayo, biglang lumapit si Gavin at may ibinulong sa tenga niya. Pero senyora, paano kung mabuntis ka na? Nanigas si Luisa. Oo nga. Paano kung mabuntis na siya? Natulala si Senyora Luisa. Kahit pa siya mismo ang may gusto ng lahat ng ito, hindi pa rin siya handa sa mga tanong ni Gavin. Posibleng mabuntis na kita, senyora, kahit na isang beses pa lang na may nangyari sa ating dalawa. Para namang wala lang kay Gavin yon. Nakangiti itong nakaunan sa kamay habang pinapanood siyang magpanik sa isip niya. Huminga ng malalim si Luisa at pilit kinakalma ang sarili. Hindi pa naman sure, wala pang kasiguraduhan. Kailangan niyang magpakatatag. Bumangon siya mula sa kama.
Tinakip ang kumot sa katawan habang dumiretso sa gilid ng kwarto kung saan naroon ang kanyang roba. Wala pang kasiguraduhan, Gavin. Huwag ka masyado mayabang. Pero senyora, kung sakali, anong gagawin mo? Anong ibig mong sabihin? Bumangon si Gavin. Hindi alintana ang hubad niyang katawan habang sumasandal sa headboard. Kung nagkataong buntis ka nga, anong plano mo? Tatanggapin mo ba ako bilang ama ng bata? O basta mo na lang ako tatanggalin sa buhay mo pagkatapos mo makuha ang gusto mo? Napalunok si Luisa. Hindi niya ito naisip ng mabuti. Alam niyang gusto niya magkaanak, yun lang ang sigurado siya sa ngayon. Pero si Gavin, hindi niya iniisip kung anong magiging papel nito sa buhay niya kung sakaling ang magtagumpay ang plano niya. Kaya pilit niyang iniiwasan ng tanong. Tatawagin ko si Tita Esther para ihanda ang almusal. Aniya habang naglalakad palabas. Ngunit bago pa siya makalayo, umayos si Gavin at hinila siya sa bewang, dahilan para mapasandal siya sa dibdib nito. Anong ginagawa mo? Asik niya. Gusto ko lang malaman ang sagot sa tanong ko. Bulong ni Gavin sa kanyang leeg. Hindi ko alam kung nasusubukan mo na to dati. Pero mahirap iwasan ang responsibilidad, senyora. Napakapit si Luisa sa kamay niya, hindi makalaban. Kung sakaling ang buntis ka, anong gagawin mo sa akin, ha? Napasinghap si Luisa nang dumampi ang labi nito sa kanyang balikat. Isang banayad ngunit mapanuksong halik. Pumikit siya. Pilit hinahabol ang kontrol sa sitwasyon. Gavin! Yes, senyora. Kumala siya sa yakap at nilingon nito ng matalim. Kung sakaling ang buntis ako, malalaman mo rin sa tamang panahon. At sa huling pagkakataon, lumabas siya ng kwarto. Iniwan na nakangising si Gavin sa kama. Ngunit habang naglalakad siya sa hallway ng mansyon, hindi niya maiwasang hawakan ang sariling tiyan. Makalipas ang ilang linggo, napansin ng lahat sa Hacienda Velarde ang malaking pagbabago kay Gavin. Hindi lang siya simpleng trabahador na gumagawa sa taniman, kundi mas naging malapit siya kay Senyora Luisa. At higit sa lahat, masyado siyang maalaga dito. Sa loob ng mansyon, nakatayo si Luisa sa harap ng isang malaking salamin sa silid. Pinagmamasdan niya ang sarili. Wala namang nagbago sa katawan niya. Pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya may kakaiba na. Sa mga nakalipas na araw, hindi na siya gaanong nakaka-focus sa trabaho. At ang dahilan, si Gavin. Simula nang mangyari ang gabing yun sa kanila, hindi na siya tinantanan ng lalaki. Senyorita, kumain ka na ba? Senyorita, huwag kang magpupuyat. Senyorita, huwag kang magpapagod. Senyorita, uminom ka na ng gatas. Literal na parang inaalagaan siya ng isang asawa. At kahit anong gawin niya, hindi niya maitanggi sa sarili na natutuwa siya dito. Biglang bumukas ang pinto ng silid at sumilip si Gavin na may dalang tray ng pagkain. Senyora, tagal mong bumaba. Pinaghihintay mo ako. Bakit ka na naman nandito? Eto na naman tayo sa bakit. Ano pa nga ba? Para siguraduhin kong kakain ka. Ikaw ba ang amo ko rito? Ha? Ako ang amo dito. Oo naman, ikaw. Pero hindi ibig sabihin nun pababayaan kitang magutom. Bakit ang lapit mo? Mula nang mangyari ang gabing yun, tila mas lumalapit ito sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Na para bang may karapatan na ito. At ang masama, parang hindi niya gustong lumayo ito. Upo ka na at kumain, senyora. Huwag kang susubok ng pagtakas, ha. Dahil kapag di mo ito inubos, isusubo ko to sa'yo isa-isa. Ang kapal na mukha mo, Gavin! Pero bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, bigla itong lumapit at bumulong sa tenga niya. Kung gusto mo ako magsubo sa'yo, pwede rin. Napasinghap si Luisa at agad na umupo. Hayop ka? Tawang-tawa lang si Gavin habang inaayos ang pagkain sa harapan niya. Oh, kumain ka na. At wala nang nagawa si Luisa kundi ang sumunod. Dahil sa kakaibang atensyon ni Gavin kay Senyora, mabilis itong napansin ng mga trabahador. Habang nagtatrabaho, nagkukumpulan si Mang Tino, Pablo, at iba pang tauhan sa hacienda sa isang tabi. Nakita ko nga kanina lang. Sagot ni Pablo. Si senyora, hinahatid pa ni Gavin ng sasakyan. Aba,
parang prinsesa. Abay kahapon nga, nakasandal pa si Gavin sa may barandile ng mansyon. Dagdag pa ni Lando. Nagpapahangin daw ko no, pero halatang hinihintay lang si senyora. Grabe no, baka may relasyon silang dalawa. Nagkatinginan ng lahat. At pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, "Ha? Seryoso?" Sigaw ng mga kababaihan. Biglang lumapit si Aling Marta, ang matandang nagluluto sa hasyenda. Nako, wag na kayong magtaka. Malakas ang kutob ko, may something ang dalawa. Bakit naman? Abay tignan nyo. Basta-basta na lang kung mag-alaga ng ganyan si Gavin. Aba, minsan nga, sinisigurado pa niyang may gata si senyora bago matulog. Ewan ko na lang, kundi pag-aalaga ng isang asawa ang ginagawa niya. Nagkatinginan ulit ang lahat. Hala, confirm na? Sabi ni Lando. Aba, kung totoo yan, edi jackpot si Gavin. Hardinero, tapos amo na ngayon? Ang ina no, paano niya nagawa yun? Gusto ko rin ng tips. Sa garden, hindi alam ni Luisa kung paano siya nalagay sa sitwasyong ito. Nasa gitna siya ng hardin, hawak ang isang baso ng gatas, habang nakatayo sa harap ni Gavin na nakaakbay sa kanya. At pinapanood sila ng halos lahat ng tauhan. Napansin niyang tahimik ang mga ito, pero bakas sa mga mata nila ang matinding chismis. Napasinghap si Luisa at agad niyang tinanggal ang akbay ni Gavin. "Ano bang ginagawa mo?" Wala, nag-aalaga lang. Bakit, ayaw mo? "Ang dami kasing nakatingin sa atin, Gavin." Pabulong niyang asik. Ngunit imbis na makinig, mas lalo pang lumapit si Gavin at binulungan siya sa tenga. Hayaan mo na sila, senyora. Sanay naman sila na ikaw ang amo nila. Ngayon lang nila nakita na may bago rin silang amo. Namilog ang mata ni Luisa. Talagang gusto niyang patayin ang lalaking ito. Ilang buwan ang lumipas. Dati, si Gavin ang laging nangungulit at nagpapakita ng atensyon kay Senyora Luisa. Pero ngayon, bumaliktad na ang mundo. Sa loob naman ng mansyon nakatayo si Gavin sa harap ng salamin sa loob ng kwarto niya. Nagbubutones ng kanyang polo. Palabas na sana siya nang biglang bumukas ang pinto at isang pamilyar na figura ang sumulpot. Si Senyora Luisa. Suot nito ang puting silk robe. Medyo magulo pa ang buhok at halatang kagigising lang. Pero ang pinaka nakakapagtaka, nakatitig lang ito sa kanya. Napangiwi si Gavin. Ano po yan? Hindi sumagot si Luisa. Bagkus, dahan-dahan siyang lumapit kay Gavin, saka yumakap mula sa likuran nito. Senyorita, may kailangan ka ba? Lalong humigpit ang yakap ng babae. Wala naman. Wala? Umiling si Luisa habang dinidikit ang kanyang pisngi sa likod nito. Wala. Aba, ang harot ng senyora ngayon ah. Hinawakan niya ang kamay ni Luisa na nakapulupot sa kanyang bewang. Ba't ang klingi mo ngayon? Lalo pang dinikit ni Luisa ang sarili sa kanya. Bawal? Di naman. Pero senyorita, may trabaho po ako sa asyenda. Biglang napasimangot si Luisa at bumitaw sa yakap. Ano bang mas mahalaga? Ha, Gavin, ako ang trabaho mo. Napangiti si Gavin sa tanong nito. Siguro ikaw. Kunwari nag-iisip siya. Biglang lumiwanag ang mukha ni Luisa. Talaga? Ngumiti si Gavin at tumango. Pero bago pa matuwa na husto si Luisa, lumapit siya rito at biglang hinalikan nito sa noo. Saka mabilis na lumayo. Pero babalik pa rin ako sa trabaho. Ha? Gavin! Napahalakak ang lalaki habang bumababa ng hagdan. Naririnig pa niya ang pagtawag ni Luisa mula sa itaas. Magtatampo ako, bahala ka dyan. Habang nasa hasyenda, nasa taniman si Gavin, kasama ang ilang tauhan, nang biglang lumitaw ang isang pamilyar na sasakyan sa may daan, ang puting SUV ni Luisa. Nagkatinginan ang mga trabahador. Uy pare, dyan na naman si senyora oh. Di talaga mapapakali na wala si Sir Gavin. Dahan-dahang bumaba si Luisa.
Suot ang kanyang puting dress at sunglasses. Habang nakataas ang kilay, diretso ang lakad niya papunta kay Gavin. Walang pakialam sa init ng araw o sa mga usisero. Napansin ito ni Gavin at napailing. Sinundan pa talaga siya dito? Senyorita, anong ginagawa mo dito? Tinanggal ni Luisa ang sunglasses at tumitig sa kanya. Sinabi mo kasi na mahalaga ako pero iniwan mo pa rin ako. Napamura si Gavin sa isip. Nagkatinginan ng mga trabahador. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Dati, si Gavin ang parang asong sunod na sunod kay Luisa. Ngayon si Senyora naman ang mismong humahabol. Uwi na tayo. Ano? I said, uuwi na tayo. Pag-uulit ni Luisa sa mas madiing tono. Napailing si Gavin, pero hindi niya mapigilang matawa. Nagsiselos ka ba sa hasyenda? Ano? Kasi parang ayaw mo ako magtrabaho dito. Hindi ako nagsiselo sa hasyenda, gago. Nabubwisit lang ako na mas pinili mong makipaglaro sa lupa kesa samahan ako. Pigil na pigil ang tawa ni Gavin pero sa huli, hinawakan niya ang kamay ni Luisa at hinila ito palapit sa kanya. Okay, senyorita. Uuwi na tayo. Agad namang lumambot ang mukha ni Luisa. Talaga? Oo, basta huwag kang mag-iskandalo dito. Lumingon si Luisa sa paligid. Napansin niya ang mga trabahador na kunwari abala sa gawain, pero halatang lahat sila ay nakikinig. Napatikim siya, saka mabilis na bumalik sa sasakyan. Bilisan mo! Sinundan niya na si Senyorita kahit napapailing na lang siya. 2 buwan ang lumipas, maaliwalas ang hapon sa Hacienda Velarde. Habang abala si Gavin sa pagtuturo sa mga bagong tauhan, biglang lumapit ang isang pamilyar na babae na si Bianca. Anak ng isang hasyendero mula sa kabilang bayan. Mataas, maputi, sexy at halatang may gusto kay Gavin. Gavin! Tawag nito habang naglalakad papunta sa kanya. Napatingin si Gavin at bahagyang nagtaas ng kilay. Oh, Bianca, anong ginagawa mo dito? Napadaan lang ako. Sabi kasi ni Papa, ikaw na raw ang namamahala sa taniman dito. Kaya naisip kong bumisita. Sa totoo lang, alam ni Gavin ang totoo. Ang ganitong mga babae ang delikado. Yung may agenda. Hindi pa siya nakakasagot nang biglang lumitaw si Senyorita Luisa. Sakay ng SUV. Nakita niya mismo ang eksena. Si Gavin na may babaeng kausap. Nanlamig ang kanyang katawan. Bakit may babaeng nakikipaglandian kay Gavin? Lalo pang uminit ang kanyang ulo nang umiti si Bianca kay Gavin at hinawakan ang braso ng lalaki. Nagpanting ang tenga ni Luisa. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Pero ang alam lang niya, galit siya. At hindi niya ito matanggap. Wala siyang sinabi na kahit ano. Bigla niyang inapakan ng gas at pinaharurot ang sasakyan papalayo. Sa mansyon sa gabing yon, pinagmamasdan ni Gavin ang kanyang telepono. Ilang tawag ang ginawa niya kay Luisa, lahat pero hindi nito sinasagot. Ilang beses din siyang kumatok sa pinto ng kwarto nito, pero hindi siya nito pinagbuksan. Alam niyang may mali. Alam niyang nagtatampo ito. Kaya hindi siya nakatiis. Kahit anong mangyari kailangan niyang kausapin si Luisa. Hindi na siya nag-abala pang kumatok, binuksan niya na lang bigla ang pinto. Pagkapasok niya, nakita niya nakaupo si Luisa sa kama at nakatalikod. Pero nang lumapit pa siya, napansin niya ang bahagyang panginginig ng balikat nito. Nang marinig ni Luisa ang yabag ni Gavin, agad niyang pinunasan ng mata tumalikod. Lumabas ka. Umiiyak ka? Senyorita. Sinabi ko lumabas ka, Gavin. Pero imbis na sumunod, mas lumapit pa si Gavin. Hindi ako lalabas hanggat di mo sinasabi ko anong problema mo. Huminga ng malalim si Luisa. Pilit na pinipigilan ng luha. Wala akong problema. Napangisi si Gavin. Classic line yan ng mga may problema. Kung wala kang problema, ba't ka umiiyak? Hindi ako umiiyak. Ba't ba sa ang pisngi mo? Gavin, lumabas ka!
Agad nagtakip ng kumot si Luisa. Ngunit sa halip na sumunod, mas lalo siyang lumapit dito. Senyorita, nagsiselos ka ba? Ano? Kung nagsiselos ka, sabihin mo na lang. Huwag mo na akong pahirapan. Ayoko lang na may babaeng lumalapit sa'yo. Bakit? Hindi sumagot si Luisa, pero naramdaman niya ang paghalik ni Gavin sa kanyang noo. Baliw. Ikaw lang naman ang gusto ko eh. Dapat lang no? Napangisi si Gavin. Sungit mo. Tumingala si Luisa at tinignan siya ng masama. Bakit? Gusto kitang halikan. Bago pa makasagot si Luisa, sinakop na ni Gavin ang labi niya. At sa gabing yon, mas naging malinaw kay Luisa ang isang bagay. Hindi niya kayang mawala si Gavin. Sa loob ng banyo umaga na. Nakatayo si Senyora Luisa, nakatitig sa 2 linya ng pregnancy test na hawak niya. Positive, buntis siya. Matagal niya nang gustong magkaanak, pero ang hindi niya inaasahan ay ang pakiramdam ng kasiyahan na kasama nito. Akala niya, pagkatapos niya makuha ang gusto niya, wala na siyang maramdaman. Pero hindi, dahil mahal niya na si Gavin. Kinagabihan, hindi mapakali si Luisa habang naghihintay sa pagkainan. Kanina pa dapat nakauwi ang lalaki pero wala pa rin ito. Sa kalagitnaan niya ng pagsasali ng wine, may lumapit siyang tauhan. Senyora, may gusto lang po akong sabihin. Ano yun? May kakaiba po kay Sir Gavin. Ano ibig mong sabihin? Kasi po, may mga nakita akong lalaking dumalaw sa kanya kanina. Hindi ordinaryong bisita. Mga nakaitim, may dala pang mga baril. Hindi ko po sila napansin na parang mga simpleng tao. Para silang masigit pa doon. Nasaan si Gavin? Umalis po kasama sila. Pinuntahan ni Luisa ang isang lumang bodega sa hasyenda. Ang tanging lugar na naisip niyang maaaring puntahan ni Gavin. Pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Gavin, nakaitim na damit, may hawak na baril, nakatayo sa harap ng ilang lalaking mukhang kriminal. Nanlaki ang mga mata ni Luisa. Ano to? Huwag na kayong bumalik dito. Alam niyo na ang usapan natin. Malamig ang boses ni Gavin habang kinakausap ang mga lalaki. Hayop ka, Gavin. Hindi mo pwedeng basta lang kalimutan kung sino ka. Huwag mo ko subukan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Luisa. Sino ka ba talaga, Gavin? Hindi niya namamalayang umaatras na siya. Biglang lumingon si Gavin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ano to? Umangat ang kamay ni Gavin parang gustong lumapit sa kanya. Pero hindi niya ito hinayaan. Ano to, Gavin? Naglakad si Gavin palapit sa kanya. Akala ko. Luisa, hayaan mo ipaliwanag ko. Sino ka ba talaga? Tahimik si Gavin ng ilang segundo. Pagkatapos mahina itong nagsalita. Hindi ako isang ordinaryong hardinero, Luisa. Matagal na kitang binabantayan. Ano? Ang pamilya mo. Matagal nang may mga kalaban. Ano to? Pinadala ako dito, hindi lang para magtrabaho, kundi para protektahan ka. So lahat ng ito, lahat ng ginawa mo, ang pagpapakita mo ng kabaitan, ng pag-aalaga sa akin, lahat yun trabaho lang? Nanahimik si Gavin. At sa kanyang katahimikan, nalaman ni Luisa ang sagot. Tumalikod siya at nanginginig ang kamay. Ang lalaking mahal niya. Ang ama ng anak niya. Hindi totoo. Ni minsan, hindi naging totoo sa kanya. Sinungaling si Gavin. Isang araw hindi na pinansin ni Luisa ang lalaki. Nasa terrace siya. Nakaupo habang iniinom ang kanyang kape. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang papalapit si Gavin. Tulad ng palaging ginagawa nito. Ngunit sa halip na tignan nito, tinuloy lang niya ang paghigop ng kape. Malamig, tahimik at walang emosyon. Magandang umaga.
Bati ni Gavin, pero hindi siya sumagot. Luisa, Tumayo si Luisa bago pa ito magsalita. Dire-diretso siyang pumasok ng mansyon. Nagbuntong hininga lang si Gavin. Dahil alam mismo ng lalaki na hindi ito magiging madali. Habang kumakain si Luisa, dumating si Gavin at umupo sa tapat niya. Alam niyang hindi siya mapapansin, pero sinubukan pa rin niya. anong gusto mong kainin mamaya? Pinaluto ko yung paborito mong adobo. Tahimik lang ang babae, Sige, kung ayaw mo adobo, baka gusto mo sinigang. pero wala pa ring sagot. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago sumuko. Nung hapon, nasa taniman si Luisa, pinagmamasdan ng mga trabahador. Napansin niyang may isang magsasaka na tila hirap sa kanyang ginagawa. Bago pa man niya ito matulungan, lumapit na si Gavin. Teka, ako na. Nakailang tingin si Gavin sa kanya. Parang naghihintay ng kahit anong reaksyon. At doon niya napagtanto, hindi lang ito basta-basta nagtatampo. Nasaktan niya talaga si Luisa. Matagal din ang lumipas na mga araw. Napahinga ng malalim si Gavin. Kung gusto mo ako murahin, sige. Kung gusto mo ako suntukin, ako, tatanggapin ko yan. Pero wag mo ako itaboy ng ganito, Luisa. Hindi mo ako kailangang kausapin, pero wag mo akong tratuhin na parang hangin lang. Walang sagot. Pero maya-maya nagsalita ito. Matulog ka na, Gavin. Sa underground basement, madilim at lihim na inuman sa ilalim ng hasyenda, nakaupo si Gavin sa isang sulok. Hawak ang isang basong puno ng alak. Hindi siya mapakali. Wala siyang ginawa buong araw kundi sundan ng tingin si Luisa kahit di siya nito pinapansin. Ano, Gavin? Sinong sumapi sa'yo? Parang pinagbagsakan ka ng mundo. Tanong ni Paulo, isa sa mga dati niyang kasamahan sa organisasyon. Nag-away ba kayo ng senyorita mo? Tanong ni Marco. Nagkatawanan ng mga tao doon. Di mo ba talaga naisip na ganito ang mangyayari, Gavin? Papasukin mo yung mundo niya, magpapanggap ka bilang hardinero, tapos na-fall ka. Hindi ko lang siya basta gusto. Eh ano? Mahal ko siya. Mahal ko siya noon pa, simula pa lang. Sa una, trabaho lang to, di ba? Sinabi magpanggap ka. Bantayan siya, protektahan siya. Pero ano nangyari? Di ko alam kung paano nangyari. Pero isang araw, nagising na lang akong siya na ang mundo ko. Nagkatawanan ng mga tao. Hindi na siya lumaban, hindi siya napikon. Mahal na mahal niya talaga si Luisa at walang magbabago doon. Sa gitna ng hardin, sa isang mesa na puno ng bulaklak, kandila at paborito niyang pagkain, naroon ang babae. Ano to? Good morning, senyorita. Gavin, Dahil ayaw mo akong kausapin, naisipan ko daanin ka sa pagkain. Alam ko mahina ka sa ganito. Mupo ka na, special to. kumunot ang noo niya, pero lumapit din siya at naupo sa harapan ng nakahandang lamesa. Pinalapit ni Gavin ang isang tray at pinatong sa harapan niya. Special breakfast ni Senyorita Luisa. Naroon ang mga pagkaing paborito niya. Sinangag, beef tapa, scrambled eggs, at isang baso ng fresh orange juice. Di naman ako bibili ng ganito kundi masarap eh. Saad ni Gavin. Kain na, baka lumabig pa. Tahimik lang na kumain ng babae. Pero hindi niya maiwasang sulyapan si Gavin na para pang isang aso na naghihintay ng papuri. Luisa, Hindi siya sumagot pero tumingin siya dito. pasensya na. Alam ko nasaktan kita. Wala namang dapat ipaliwanag. Ginawa mo lang ang trabaho mo. Mahal kita, Luisa. At hindi ganun yun. Oo, trabaho ko dapat to. Pero hindi trabaho ang dahilan kung ba't kita inaalagaan. Kung ba't kita minahal. Tumingin siya kay Gavin at seryoso ang lalaki. Puno ng emosyon ng mga mata. Mahal na mahal kita. Patawarin mo na ako. Hindi ko gustong saktan ka. Depende. Sa ano? Sa kung may dessert pa ako makakain pagkatapos nito.
Biglang napangiti si Gavin. Madali lang yan. Lumapit siya kay Luisa, dumukwang palapit sa mukha nito at bumulong. Ako ang dessert mo, senyorita. Doon napalunok si Luisa. 2 araw ang lumipas, nakahilig siya sa upuan. Nakataas ang isang kilay habang tinitignan si Gavin. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Masaya lang ako. Kala ko kasi hindi mo na ako mapapatawad. Umirap si Luisa at nag-iwas ng tingin. Hindi ko naman sinabing tapos na to. So hindi pa pala tayo okay? Tignan natin kung worthy ka. Napangisi si Gavin. At dahan-dahang lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Sabi mo, tignan natin kung worthy ako. Naisip kong subukan ulit yung pangako kong dessert. Gavin! Pero bago pa siya makapagsalita, dumukwang si Gavin at hinalikan siya sa pisngi. 4 na buwan makalipas, hindi na nagtatago si Gavin. Hindi na rin siya hardinero. Sa gitna ng pulang carpet, naglakad si Gavin palapit sa kanya. Naka-black tuxedo, mas gwapo pa sa dati. May hawak itong maliit na kahon. Kinakabahan naman si Luisa sa kung anong mangyayari. Huminto si Gavin sa harapan niya sa kalumuhod. Luisa Velarde. Hawak nito ang kahon na dahan-dahang binuksan. Isang makintab at mamahaling singsing ang bumungad kay Luisa. Alam kong hindi ako ang lalaking pinangarap mong makasama. Hindi ako prinsipe. Hindi ako simpleng hardinero. Isa akong mafia boss. Lalo siyang kinabahan. Nung una kita makita, trabaho lang talaga dapat eh. Pero habang tumatagal, hindi na lang pagprotekta ang nais kong gawin. Gusto ko na ring angkinin ang puso mo. Ngayon nandito tayo. Alam mo na ang tunay kong pagkatao. Alam mo na ang mundong ginagalawan ko. At kahit ganon, nandito ka pa rin. Ba't mo ba ako pinapaiyak sa harap ng mga tauhan mo? Napatawa si Gavin. Huminga siya ng malalim. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan, Luisa. Will you marry me? Paunti-unting ngumiti si Luisa. Isang malawak, puno ng pagmamahal. Nang ngiti na ibinigay niya sa lalaki. Ano pa ba magagawa ko? Siyempre naman oo. Matapos ang engranding proposal, napunta ang dalawa sa isang pribadong silid sa loob ng marangyang mansyon. Hindi ko inaasahan lahat ng to, Gavin. Pero ang saya ko. Ito ang pinakamagandang bagay na hindi ko inaasahan. Ikaw, Ako rin. Ikaw ang importanteng bagay sa akin. At ang anak natin. ganitong klase pala magmahal si Gavin. Masayang masaya si Luisa na naranasan niya yon. Pinapangako ko. Hinding-hindi na ako maghahanap ng iba. At pangako, Luisa, poprotektahan kita at ang pamilya natin. Kahit sino pa ang sumubok na sirain tayo, hinding-hindi kita bibitawan. At sa gabing yon, wala nang mafia, wala nang hasyenda. Silang dalawa lang. Sa loob ng Hacienda Velarde, sa dating mahigpit at tahimik na lupain, ngayon puno na ng kasiyahan at ingay. Ang dating istriktong hasyendera naglalakad sa aisle, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang babaeng nagmamahal. Kinagabihan, masayang nagiinuman ng lahat. Sa isang tabi, nakaupo sina Luisa at Gavin sa isang love seat. Magkadikit sila habang pinapanood ang mga bisitang nagkakasiyahan. I love you, Luisa. I love you too, Gavin. Nag-cheer ang lahat at halos mabingis sila sa hiyawan. Nagkatawanan sila bago dahan-dahang lumapit si Gavin at hinalikan si Luisa. Isang linggo ang lumipas sa isang pribadong isla sa Maldives, sa isang marangyang villa, nakatayo sa gitna ng malinis na puting buhangin at malakristal na dagat. Ang buong paligid ay perpekto para sa bagong kasal. Si Luisa nakatayo sa harap ng salamin, nakasuot ng manipis na satin nightgown. Kahit ilang buwan ang buntis, hindi pa rin nawawala ang kanyang kagandahan. Mas lalo pa nga siyang naging blooming. Habang nakatingin sa sarili,
Lumapit si Gavin sa likuran niya. Ang ganda ng asawa ko. Ikaw inuuto mo ako. Hindi naman, nagsasabi ako ng totoo. Bago pa siya makapagsalita, hinalikan na siya ni Gavin, maalab at mapusok. Gavin, wag na nating ituloy to, baka masaktan si baby. Hinalikan na lang siya ni Gavin sa noo. Kinabukasan, nakahiga si Luisa sa kama. Pagod pero may ngiti sa labi. Katabi niya si Gavin, nakayakap sa kanya habang mahimbing na natutulog. Gusto mo ng breakfast in bed? Teka lang. Ikaw ba talaga yung hardinero ko dati? Kasi parang milyonaryo ka na ngayon Mayaman ako. Pinagbigyan lang kita na kunin mo ako noon bilang hardinero. Sira ka talaga. Mahal na mahal kita, Luisa. Nakaupo sila sa terrace ng villa habang nakataas ang paa at ini-enjoy ang view ng dagat. Ano bang ginagawa mo dyan sa kusina? Huwag kang makulit, sorpresa to. Hala ka, baka naman magluto ka ng sunog na itlog Tiwala lang, mahal. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Gavin na may dalang tray ng pagkain. Pancakes na may honey, scrambled egg, crispy bacon at fresh orange juice. Oh, ano masasabi mo? Ang sarap! Siyempre naman, ako ang nagluto niyan. Pwede ka na maging chef kung sakaling magsawa ka sa pagiging mafia boss. Depende na lang kung papayag kang maging waitress ko. At nagkatawanan pa silang dalawa. Habang kumakain, napansin ni Gavin na tahimik si Luisa na nakatingin sa kanya. Anong iniisip mo? Tanong niya rito. Huminga ng malalim si Luisa bago ngumiti. Alam mo ba, hindi ko akalaing magiging ganito tayo kasaya. Hinawakan ni Gavin ang kamay niya. Mahal kita, Luisa, simula pa lang. Napangiti ang babae, saka hinaplos ang tiyan niya. At ngayon, may bunga na yung pagmamahala natin. Lumuhod si Gavin sa harap niya at marahang hinalikan ang kanyang tiyan. Mahal na mahal ko kayo. Naluha si Luisa sa sobrang saya. At sa araw na yon, mas lalo nilang naintindihan kung gaano sila kahalaga sa isa't isa. Sa mundo na kanilang pinagmulan at sa hasyenda, walang ibang mas mahalaga kundi ang kanilang pamilya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta hanggang sa muli. Paalam!